Okay. Class, good morning. Pakinig ba yung aking audio? Yes po. Okay, good. How about yung ating naka-flash na PowerPoint? Kita ba ng lahat? Okay, good. So sige, let's start with our class today. But before we do that, konting announcements lang bago tayo mag-start. So, this will be yung huling meeting natin for the semester. So, huling klase na natin to. Yung i-discuss natin today, it will be the last part na ng ating ating scope for our final exam. So, to summarize, yung mga kasama sa exam natin is simula sa Newton's second law of motion, and then work and energy, the principle of work and energy, the principle of linear impulse and momentum, tapos ito, planar body kinematics. So yun yung mga i-expect nyo sa ating final exam. Tapos meron na tayong schedule ng final exam. Kailan ba yung Let me check lang yung schedule natin So Sunday ni 18. That is 11:20 to 1:20 yung ating magiging exam. So next Sunday. So ayun, ibigay ko na sa inyo yung inyong problem set number 2. So for convenience sake na lang natin, ipasa na lang natin siya. I instructed you na doon na lang natin siya gawin sa sa 8.5 by 11 na na bond paper. Tapos scan na lang natin para i-submit nyo sa akin para mabilis ako makapag-check din ng inyong work. So don't worry kasi baka sabihin niyo, sir, ay baka ibig sabihin po ba nun wala na magiging incentive for the problem set number 2. Ganito na lang gagawin natin doon to that magdadagdag na lang ako ng bonus question para sa inyong bonus question para sa inyong final exam. So konting bonus bonus question. And then yung quiz number 2 naman ninyo, ibibigay ko siya hanggang mamayang gabi. I-compile ko lang siya. Dalawang tanong lang naman. Hanggang dalawang tanong lang tatlong tanong. Tapos ay once na ma-compile ko, as I've promised naman, take home ko na lang siya sa inyo. Isusulat nyo na lang siya sa 8.5 by 11 na kahit hindi naman kagaya ng as presentable as your problem set kasi you take it just like an exam lang. Then yung submission form niya, probably ibigay ko na lang din yung submission form niya kasabay ng problem set niyo. Yung submission ng inyong problem set tsaka yung inyong quiz number 2 ay di sa sa May 18 din. Then sa schedule ng ating final exam. Para meron kayong ample amount of time na mag-aral and i-review. So, ayun. Okay, that being said, let's start yung ating class today, which is yung ating topic, or main topic number 4. Under 4.1, we have kinematics of rigid body or planar body kinematics. So, after studying this chapter, you should be able to do the following. Classify the various types of rigid body planar motion. To investigate rigid body translation and angular motion about a fixed axis. Okay? Punta tayo doon, So this right here is an example of a mechanism. Itong ating tinatawag na rigid bodies. Okay? Mapansin niyo, thus far, ang ating mga tawag dito. I forgot to ask pala. Meron na ba nakakapag-record ng Meet ngayon? Meron po ba na nagre-record ng Meet today? Okay, very good. So, after nitong ating Meet,
please upload na lang yung ating yung ating material sa para yes, question. Sir, parang last online meeting po, hindi niyo din po naitanong. Ang nag-record po ay si Angela po, naka-upload. Ayun, sige, ganito na lang, Mr. Santos. Ito naman ay ipapakisuyo ko din sa lahat ng sections. Baka pwede namang pagawa na lang ako ng ng tawag dito, Excel file na pa-tabulate na lang ako doon ng those who were able to record the meet natin. Tapos ay sa kabilang nung table is yung link nung video para meron akong compilation. So na lang ako doon, palagay na lang ako doon is pa-compile na lang ako is the date, the student na nakapag-record, then kung ano yung topic that day, nilagay niyo na lang yung yung kung ano yung topic na nandito sa header nitong ating PowerPoint, just like this one. Tapos ay yung link niya. Para sama ko na din siya sa computation yung dun sa considerations natin pag nag-compute ako ng grade niyo. So, ayun. So yung meet natin din pa-record na yung recording natin. Po-post na lang din ako after natin na class. Anyway, mabilis lang naman yung class natin kasi this is the last topic na natin. I noticed din na medyo kakaunti tayo ngayon sa meet. I think about half lang nitong ating ngayon yung present ngayon so para ma-access ng lahat. Para makikita ng lahat. Anyways, so going back, this is an example of mechanism natin. So as we've reviewed or as we studied this far, ang ating mga napapag-usapan lang o napapag-aralan lang or simply yung mga mga tawag dito, single moving objects lang, di ba? Ang mga pinag-uusapan lang naman natin is tao na naglalakad, tumatakbo, sasakyan, kung motion of several particles man, hindi ganito ka-complicated. Usually relative motion, parehas lang siyang traversing a uniform, tawag dito, a single axis lang yung kanyang so parehas horizontal, parehas vertical. Same goes with kapag ka-dependent motion, yan, medyo naiiba siya kasi meron tayo minsan na horizontal motion, merong vertical motion, but really, hindi siya nagiging ganun ka-complicated. Kasi kapag linear lang lahat siya. Yun lang yung ating na kukuha from the figure. Ngayon dito, mas complicated na siya kasi hindi lang simpleng puro linear, hindi lang kapag nag-analyze tayo, hindi lang puro simple curvilinear. It's the combination of all the types of motion na pinag-aralan natin. At dito natin yun bibigyan ng definition. So ano ba yung nakikita natin dito sa figure natin na to? Gumagalaw. Hopefully gumagalaw din sa inyong kasi hindi ko makita kasi nagpo-pause siya kapag nililipat ko ng window sa wala kasi ako ngayong second monitor. Anyway, this is a piston cylinder assembly. So ano ba yung components nitong arrangement or ditong ating mechanism dito sa ating figure na to? Let me just bring out my laser pointer. Ayan. Una, nandito yung ating, so this will serve as, let's say this one is a internal combustion engine. This will serve as yung ating driving force. Yung ating driver, yung prime mover natin. Ito yung ating piston cylinder. Housed in this chamber natin, itong ating cylinder na ito, So somewhere here, dito nangyayari yung ating combustion. Dito yung ating tawag dito injection ng fuel, yung pagpasok ng ating air, tapos yung spark. So nandito din yung ating combustion. Then afterwards, to exhaust yung ating tawag dito exhaust gases, so dito din nangyayari yon. So yung ating combustion na yun will drive this piston para
makuha niya itong ating motion natin na to, which is yung unang motion na pag-aaralan natin, which is called translation. Ano, translation, right? Simply, translation is linear motion. Ano, so kung ano yung napag-aralan natin sa lahat ng motion or analysis natin under rectilinear kinematics, mag-a-apply lang siya dito. Parang nag-a-analyze lang tayo ng motion under a tawag dito, rectilinear or linear axis. Ano, x-axis or y-axis mo yung tinatraverse niya. Okay? Now, bago tayo pumunta dito sa connecting rod na to, pansinin muna natin is itong dalawang pin connections na ito. Ano? So, connected to the fixed axis on that pin connection, yung dalawang rods natin na to. Ito naman yung sunod na motion natin na i-analyze dito. Ano? Kasi tatlo lang naman yung motion na i-analyze natin dito. Ano? This is called rotation, rotational motion, or simply rotation about a fixed axis. So, ano yung tinatawag natin na fixed axis dito? It's this one. Ano? Yung kanyang shaft. Ano? Or probably ito yung ating drive shaft or yung ating driven shaft, right? Yun yung ating fixed axis, and noticing or analyzing the motion of this rod right here, nagro-rotate siya dun sa axis natin yun. So, anything or any rigid body under rotation, ano, all the principles, all the formulas, all the analysis natin na i-apply dito is lahat ng pinag-aralan natin under curvilinear motion. Ano, curvilinear motion follows a curved path. Itong rotation natin, it follows a curved path. Ano, nabuo lang niya yung buong motion natin, circular. Ano, circular motion. So lahat ng ating napag-aralan doon, mag-a-apply siya dito. Ano, and finally, yung ating patatlong type ng motion. Ano, the third type ng motion na meron tayo is yung ating, ano tawag dito? General motion. Ano? So ano naman yung general motion natin? To put it simply, general motion, combination siya ng dalawa. Ano naman yung ating, paano naman natin siya mapipicture out? Kung itong ating piston cylinder na ito, nagta-translate, kita nyo naman, back and forth motion lang siya. Kung itong dalawang rods na to connected to this pin natin dito, ano? Umiikot siya, rotating on that fixed axis. Yung ating general motion, it is the combination of those two motion in one single object. Pansinin nyo itong connecting rod na ito, connecting yung ating driven shaft, so yung pinapaikot natin, ano, dito sa ating piston cylinder. Notice na yung motion niya, di meron siyang fixed axis, dalawa. Meron siyang fixed axis dito sa connecting rod natin dito, where it rotates, and meron din siyang pin connection dito sa ating mismong piston. Ano, hindi lang siya nakakakompleto ng buong circular motion, but you can notice that it oscillates. It also follows a curved path. Ano, so meron siya niyon. And together with that, ano, siya din ay sumasabay sa back and forth motion nitong ating piston cylinder. So yun na yung ating general motion, the combination between the two. Hindi lang siya nagta-translate, hindi lang siya nagro-rotate, it's a combination of the two. So gawin din dito sa isang motion natin na to. Ano, for this rod na nagko-connect dun sa dalawang driven shafts natin. So, nagkaroon ba ng konting idea from this figure dun sa ating tatlong types ng motion? Okay lang po dun, class, na nagkaroon naman tayo ng konting idea. So, ganun po yung ating ano. And later, a bit later on, tayo ay magbibigay ng example. Anyway, yung example naman natin dun is even yung mga exams ninyo, is will focus more na lang on will focus more on sa inyong rotation and translation. Tapos para doon naman sa inyong general motion. Hindi na natin siya ganoon ma-cover kasi mas complicated. Hindi lang yung basta application ng principles natin na napag-aralan under curvilinear motion at rectilinear motion yung ating na-i-apply doon. Meron na siyang kanyang method of analysis, primarily yung ating relative motion analysis. It differs very much dun sa ating relative motion analysis na pinag-aralan sa ating sa ating motion of several particles nun. Kasi as I've said, hindi lang siya simple parehas na linear.
Kasi mas complicated na yung types ng motion niya. And yung pangalawa, yung instantaneous center of zero. Now, yung mga methods na yun, medyo mahaba siya. Medyo mahirap siyang i-explain. And yung meeting natin ng 2 hours, is I think is just enough, if not medyo bitin, just to explain the whole process and give sample problems para doon. Especially yung pagsasolve ng sample problems doon. Is medyo mahaba siya. Anyways, going back, defining ulit or giving context dun sa ating tatlong motion na pinakilala, ito po sila. Una, translation. All points on the body will have the same velocity and acceleration during pure translation. Ano ibig sabihin nun? When we put 2 points on a single body, yung dalawang points na yon, it will have the same values ng velocity, acceleration, and displacements. Kasi it is located on the same rigid body. A rotation naman, all the points of the body will have predictable velocities, accelerations based in the principle of circular motion or curvilinear motion. So, kung paano tayo nag-analyze ng particles, objects, na meron tayong center of rotation or yung ating center of curvature natin, yun yung ating i-apply lang doon. And general motion simply is the combination of all. Yung present, yung dalawang natin na yun, yung ating dalawang types ng motion. Ayun, So, bigay tayo ng konting example or let's try to make sense of kung ano yung definition na binigay natin kanina. Una, we have translation. Translation, is yung ating term na binibigay for planar body kinematics, kapag ka-rigid bodies na yung pinag-uusapan natin, but really, linear motion lang siya. Linear motion. Okay? Now, yun natin ang explanation yung sinabi kanina, meron tayo dito ngayong cam-like object. Parang cam. So, sabi natin, all points within the object will have the same values na kanyang velocity and acceleration. Let's say meron tayo ditong dalawang points. Ayan dalawang points. Point A and point B. Meron tayong dalawang points. Ngayon, if this is starting from rest, from t is equal to 0 seconds, and this is its initial position point P, after an elapsed time, let's say nandito na siya, after an elapsed time, following the simple motion of translation, nandito na siya, A, B. Nagkaroon na siya ng displacement, this is t is equal to t seconds, kung ano man yung time elapsed natin na yan, this is P prime. Nagkaroon na tayo dito ng displacement. So ds. Okay? Dito natin na makikita na, the same yung value nitong ds na ito, as the value ng ds na ito. Tama? Would you agree with me na yung distance na na-cover nitong dalawa nating points na ito within the object is equal? Yes. Kasi again, it is located on the same object. So the same applies with the velocity and its acceleration kasi you will just simply get its derivative as a function of time. Which makes sense din naman kung titignan mo. Alangan namang ito, maiiwan mo kapag gumalaw ang A. Ito nga ay located on the same body. So all points within a rigid body will have the same values for its displacement, velocity, and acceleration on overall elapsed time kapag nagkaroon siya ng translation ng motion. And again, mag-a-apply yung ating mga concepts na nakuha dito from our kinematic or rectilinear kinematics. Nandyan yung ating displacement S. Nandyan yung ating velocity, which is the first time derivative nitong ating displacement. And we have yung ating acceleration, which is the first time derivative naman nitong ating displacement, ng ating velocity, or the second time derivative ng ating displacement. So, yung ating formulas na ginamit last time applies. Sir, how about the kinematic equations natin? The equations natin derived under the assumption na yung ating object is undergoing a uniformly accelerated motion. Yes, all of those equations apply din dito. Ngayon,
Since translation natin is simply just linear motion, babalikan lang natin yung napag-aralan natin last time. Ano? Goes full circle. Ano? Sabi ko sa inyo, kung ano yung pinag-aralan natin nung una, babalikan din natin yan hanggang huli. Ano? So, kita nyo naman, ito pa rin yung ating pinag-uusapan ngayon. Now, punta tayo ngayon sa ating rotation. Ano namang ibig sabihin natin when we say rotation? Rotation about a fixed axis. So, ibigay natin itong same object natin na this cam-like object natin na to. Ano? Which makes sense. Di ba yung cam natin, nagro-rotate siya on a fixed axis? Ano? Ibigay natin yung dalawang points natin dito. B and A. Ngayon lang, it is rotating on the fixed axis B. So, dito siya mag-rotate sa B. Ano? Meron tayong points dito na isa-set. B being the point of rotation niya or its pivot point, and A being a point natin within the object na i-measure natin. So let's say bigyan natin siya ng rotation na anti-clockwise or counterclockwise rotation. Ano? Ano ba yung mangyayari ngayon? Now plotting yung magiging, palitan natin ng kulay ha. Plotting kung ano yung magiging trajectory nito, it will follow this circular motion. So don't mind the scale na lang ha, at baka gulo-gulo yung scale. It will follow this circular path. Ano? Now, dito natin ngayon, i-introduce yung ilang bagong concepts natin under rotation. Ano? Kasi kung last time, pinag-aralan natin yung ating formulas under curvilinear, yung ating mga formulas under the principle natin of curvilinear motion. Yung magagamit natin ng mga equations doon, how do we solve problems, at ano yung mga concepts na ginagamit natin for the velocity, acceleration, and the displacement natin. Dito may introduce lang tayo. Ano? Now, dun sa ating curvilinear motion, kung nakaraan, ano, NT-coordinates, rectangular coordinates, and more so on NT-coordinates natin, ano, na-introduce natin yung concept na velocity or the linear, conventional value for velocity natin is always tangent to the curved path. So sana natatandaan nyo pa yon. Kasi dito natin i-build din yung relationship between the linear component of the velocity and the angular velocity. Okay? The angular velocity, or in this case yung ating tawag dito. Yes, yun nga, yung ating angular velocity. Okay. Now, how do we do that? Ganito yung ating gagawin dito. Sorry, saglit lang ha. Let me take this. Okay, sorry about that. Let's continue. So, punta tayo dito sa ating rotating body na ito, itong ating cam-like object na ito. Notice this motion right here. Let's say this initial position right here, ito yung kanyang initial position. This is at T is equal to 0. Now, binigyan nga natin siya ng anti-clockwise or counterclockwise rotation. So let me draw that again on a different, para mas malinaw. So after that particular time, so let's say this is at T is equal to T, this is at T prime, so nandito na siya sa
axis natin na to, between Q2 and 3, ano? So let's say nandito na ngayon yung A. Nandito na ngayon yung A. Yan, A, ano? Tapos i-plot lang natin kung ano yung magiging itsura niya. Don't mind yung itsura, just don't mind the scale. Just mind yung ating dimensions, yung ating figure. At baka medyo nag-iba yung itsura niya. Yan. Okay? Masyadong malaki. Anyways, yan. Let's say yan yung ang hirap mag-drawing sa drawing tablet. Ano. Anyways, this is more or less yung ating yung ating cam. After the elapsed time t natin, nandito na yung position niya at point A. So, paano natin ngayon mabubuo yung ating mga concepts dito ng ating displacement, velocity, and acceleration dito kapag ang pinag-uusapan na natin ay rotation? Di ba sa ating curvilinear motion, nabigay natin yung concept ng ating velocity is always tangent to the curved path. Now, itong orange na broken lines na binuo natin dito, this is the curved path natin. So, kung nagkaroon siya dito ng velocity, yan, yung ating linear na velocity, tangent to the curved path. Ito yung ating curve, ito yung ating center of rotation, or yung ating rho, right? Which is the radius natin itong ating in which nag-rotate yung ating point within the object natin na yun. So, makikita natin na siya ay ay na 90 degree doon or 90 degree angle or tangent nga siya. So, ito yung ating t-axis, tangential axis, and this is the normal axis natin. As we've established dun sa ating NT coordinates ng ating curvilinear motion. Ngayon, dito natin i-introduce yung ilang concepts natin dito. Kasi dito sa ating linear motion, nandito yung ating change in position. Simply the change in linear position. Dito, meron din tayong change in position. Mami-measure natin siya into different ways. Right? Una is, kung susukatin mo lang kung ano yung kanya naging change in position and follow the path in which nag-change siya ng position. Ito kasi yun. Di ba ito siya? Ayan. And di ba, that can be measured as a length of an arc. Don't mind na lang yung don't mind na lang yung variable na binigay ko, S din yung binigay ko, S din yung binigay ko dito. Baka malito kayo. Di ba S yung ginagamit natin usually kapag length of an arc? Tapos di ba we know na the length of an arc S is equal to the radius, which in this case, itong radius nitong ating rotation natin na to, multiplied by theta. Ano yung theta? The angle natin. In which that is projected. Ngayon, punta tayo sa theta natin na to kasi ito yung unang concept na i-introduce natin. This is theta right here. So, kung ito yung ating naging kanyang length of that arc, yung theta niya in which that length of arc is, tawag dito, measured from is this right here. Ito ngayon yung ating isang sukatan ng ating change in position as opposed to the length of the arc natin. Titawag natin siya as the angular change in position. Binibigyan natin siya ng variable na theta. As we usually give variables or pag nagbibigay tayo ng kung anong nagbibigay tayo o we identify kapag angle, changes in na angles. Theta natin is the angular change in position. So sir, kung yung ating tawag dito, yung ating theta is the angular change in position, ano yung ibig sabihin nun para sa atin? Sunod naman is introduce natin yung relationship naman natin between yung ating tawag dito, yung ating linear velocity. Suppose dun sa ating yung ating angular velocity.
Kasi if this is theta right here, ibig sabihin yun yung counterpart natin ng S dito sa kabila. Ano? Sir, ibig sabihin po ba nun? Dito yung ating, dito yung simply a displacement. Dito, hindi natin siya matatawag as displacement. We can call this the angular displacement or the angular changing position. Nag-change siya in terms of angles natin. Ano? Ngayon, sir, if follow po ba natin ito, may apply din po ba natin siya? Actually, yes. Ano, if this is the angular change in position natin, acquiring the value of its first time derivative, ano yung makukuha natin? Makukuha natin yung ating angular velocity. Ano? Yung angular velocity natin yun, binibigyan natin siya ng variable na omega. Ano? Yung omega natin is yung Greek character natin for yung Greek alphabet on the Greek alphabet natin. Ano? Yung pa-W siya. Dalawa kasi yung ating symbol doon. Ano? Di ba meron tayo nitong ganitong symbol for sorry. Yan, ganyan. Ano? Yung kagaya ng relo, Omega Speedmaster, ganyan. Ano? Tapos yung isang character natin dyan, yung ganito. Ano, ito yung ginagamit natin. Ano, yung parang naka-italicize na ano, na W. So yun yung ating angular velocity naman. Ano? So sir, kung meron tayong angular velocity, angular displacement, meron din ba tayong angular acceleration? Meron din. Ano? So yung angular acceleration naman natin, binibigyan naman natin siya ng variable na alpha. Ano? So alpha. Kung acceleration dito is simply the character natin for A. Ano? Dito naman yung Greek character alpha natin. Ano? So, tawag dito. This is the first time derivative naman ng ating, not theta, but yung ating omega. Or, the second time derivative nitong ating theta. Ano, this is yung ating angular acceleration. Sir, how about the units natin? Yung ating theta dito, we measure that, yes, nandun to yung ating degrees, but really, we measure that in radians. Ano? In radians natin siya sinusukat. Okay, don't worry, mamaya dun sa ating sample problem, I'll give you the usual natin na ginagamit na conversion units, ano, tapos ay how do we solve and how do we make sense of the units na binigay sa atin dito. Sir, if yung theta natin ay radians, tapos siya ay kinuha with derivative with respect to time, ibig sabihin ba yung ating omega, siya ay rad per second? Yes. Ano, this one is unit twice. This is rad per second. Ano, and this one, following the pattern natin, rad per second squared. Ano po? So clear tayo dun sa ating mga konting inintroduce na bagong mga terms na to. Okay lang? Okay lang po? Okay. So yung as I've stated kanina, ano, magbibigay tayo ng relationship between the linear aspect and the angular aspect nitong ating rotating motion. Kasi nandun yung ating, tawag dito, linear component nitong ating rotating motion. Kasi di ba sabi natin, the velocity natin is always tangent to the curved path. Kung tangent siya doon, ibig sabihin, linear siya, pero following a curved motion. Sir, parang it doesn't make sense. Tingnan na lang natin ito. Nandito yung ating velocity, which is tangent to the curved path. Laging meron tayo ditong velocity na tangent to any point on this rotating path, yung dito sa ating circular path na to. Ano? Ngayon, bigyan natin siya ng relationship. Paano natin gagawin yun? So, di ba meron tayong length of this arc right here? This is yung ating S. Ano, and we've established na yung velocity natin or the linear na type na velocity natin is d over dt ng S. Okay? Siglit lang ha, for a while lang.
Okay, sorry about that. Where were we? Ayun, we know na the first time derivative of a displacement is the velocity. So itong velocity na to, na pinapakita natin, di ba ito yung linear type na velocity natin, it's this one, itong tangent sa curve path natin. And knowing na yung displacement niya is yung ating length of this arc, meron tayo nitong ating value for that. So we can substitute this value right here dito. So, sorry. Velocity natin is equal to d over dt ng ating r times theta. But yung ating radius natin dito, we know na that is constant, this radius right here. Ibig sabihin, the velocity natin, factoring this radius out will be r d over dt times theta. So the first time derivative nitong ating change in angular position, this theta right here, which is, as we've established kanina, that is the angular velocity natin. So dito natin makukuha yung relationship natin between the linear component ng ating velocity and the angular velocity natin. Na kung ipapakita natin dito, di ba ganito siya? Omega. And yung alpha. So, ito po siya. Velocity is equal to yung ating angular velocity times the radius. Okay, tatandaan itong formula natin na to kasi gamit na gamit natin yan, especially for power transmissions. Power transmission in terms of belt assemblies. So yung linear velocity na i-offer nitong ating, or the linear motion na i-offer ng ating belt, coupled together with the angular velocity, na i-offer naman ng ating pulleys. Okay? Actually, yun yung example na ibibigay natin mamaya. Okay? Clear tayo dun sa part na yun with ating velocity and relationship between the linear and the angular velocity natin. Okay, so yun. Next. Sir, ibig sabihin po ba kung itong ating linear type na velocity, linear type ng analysis ng motion natin is just really yung kinuha na natin to pattern this angular type of motion natin. Di ba meron tayong ABS is equal to VDV. Ibig sabihin po ba nun, sir, meron tayo ng ating alpha d theta is equal to omega d omega. Kung ipapattern natin siya dito, yes. Meron. And in conjunction to that, yung ating kinematic equations na nakuha last time, ano po ba yung mga kinematic equations natin yun? Velocity is a function of time, position is a function of time, and velocity is a function of position. Then, ibig sabihin po ba, meron din siyang counterpart dito sa ating angular type na motion? Yes. Sulat lang natin siya. Di ba we have yung ating VF? Sorry, di ba natin itin? Di ba we have yung ating VF is equal to V sub O plus A sub CT. Ano yung counterpart niya? Papalitan lang natin yung mga variables natin dito. Ganun lang din naman natin siya i-derive. Papalitan lang talaga natin yung ating mga variables. So in this case, meron tayo ng ating WF, omega F is equal to omega initial plus alpha. Constant times the time natin. Again, all of this assuming na yung ating acceleration is constant. This is a uniformly accelerating body. Next, we have, position as a function of time. S sub F is equal to S sub O plus V sub OT plus 1/2 A sub CT squared. Ano yung counterpart niya? We have theta final is equal to theta initial plus omega initial times time plus 1/2 alpha constant times t squared. And finally, we have velocity as a function of position. Vf squared is equal to V sub O squared plus 2 A sub C S sub F minus S sub O. So, ganun din siya. Omega F squared is equal to omega O squared plus 2 times alpha constant times theta F minus theta O. So sabi ko sa inyo, yung ginamit natin sa simula hanggang huli gagamitin pa rin natin. So lahat ng equations na to magagamit natin when we analyze yung angular naman na type ng motion. So ngayon, sir, kung angular type ng motion siya tapos na i-apply natin yung ating linear
linear components natin or yung linear way of analyzing yung ating mga ano. Ibig sabihin po ba nun, sir, yung ating napag-aralan under curvilinear motion, particularly NT-coordinates, yun po ba din ay magagamit natin? Kasi kung meron siyang linear na component for the velocity, ibig sabihin may linear component din siya for the acceleration. Yes, actually, ano? Now ngayon, yun yung ipapakita natin dito. Ano? Naalala nyo sa ating NT-coordinates, di ba meron tayo the total, sorry, meron tayong the total magnitude of our acceleration is yung ating A tangential, U sub T bar, plus A normal, U sub N bar. The vector equation form nitong ating acceleration. Meron din tayong ganitong vector equation form ng ating linear component ng ating acceleration kapag circular motion. O paano naman natin siya ipapakita? Di ba ito may formula ito? Acceleration natin na ito is equal do sa ating yung ating conventional na acceleration, yung ating tawag dito d over dt ng ating velocity times ut bar. Ito naman yung ating normal acceleration, we have the v squared over rho natin. Then yung ating u sub n bar. This indicating the magnitudes natin, this indicating the direction. Sir, ganun din po ba sa ating rotating motion or rotational motion natin? Yes, actually. Try natin siyang i-derive. Paano naman natin siya ngayon i-derive? Di ba yung ating acceleration, sabi nga natin, it's d over dt ng ating v. Pero we've established na yung ating v is equal to w times r. Now dito kasi, pay attention dito ha. Actually, ito naman derivation lang to ng ating formulas in the grand scheme of things, kagaya sa how we derived this equation last time. Hindi na siya ganun ka-relevant. Para makuha mo lang yung vector equation form. Really, the formulas lang naman natin na ginagamit is yung important talaga sa atin. Tapos meron ilang mga explanations dito na parang you just have to take it as it is kasi yun yung explanation sa kanya. Now you can explore more on this. Nasa libro natin siya. Nasa references natin, and you can research more on how it was derived really. But meron kasi ditong ilang concepts na na in-apply siya na medyo bakit kaya ganun. The way I'd like to explain it is kaya siya naging ganun ay basta ganun siya. Okay? So ganun na lang yung gawin natin muna na. Anyway, again, derivation lang naman siya. Magsimula tayo dito. Acceleration being the first time derivative nitong ating velocity. Ay na kanina nakakuha tayo ng velocity na w times r. Now ito yung sunod na explanation dito na medyo complicated. Now sa halip kasi na ginamit itong tinatawag na scalar type nitong ating velocity. Kasi scalar siya, yung simpleng product lang siya. Now kung kukunin natin yung vector product niya, medyo maiiba yung treatment natin sa kanya. Nagbago din siya actually ng kanyang variables na ginamit doon sa references natin, even other sort of references na nakuhanan ko. Binago nila. Sa halip na ganitong simpleng product lang natin, you acquire the cross product. The vector product niya. So nabago yung niya, yung kanyang variable. So naging siyang v, tapos yung ating cross product. So ito na yung vector form niya. And medyo nag-iba din yung treatment natin sa kanya. Kasi sa halip na magiging, diba, this is the same radius. Ngayon, sa halip na yung radius natin ngayon, i-treat natin siya as a constant value kasi, diba, the radius naman nga natin under circular motion is constant. Hindi siya treat as such. Treat siya as, naalala ninyo, ano ba yung ating R in terms of vectors, lalo na kapag curvilinear motion yung pinag-uusapan natin. Di ba siya yung ating vector, tawag dito, yung ating vector position? Di ba yung ating, tawag dito, kapag ganitong linear, we have the position coordinate natin. Dito I have yung ating vector position. Whereas we measure natin siya from a fixed reference frame, tapos yung vector position natin ito, meron siyang value ng x and y. So ganun yung nangyari sa kanya. Ito yung isa-substitute natin where we treat both of these variables as non-constant.
So ano yung nangyayari pag nagdi-derivative tayo ng dalawang non-constant value, dalawang variable, dalawang nagva-vary na value? So, iba yung nagiging treatment sa kanya. So ganito yung mangyayari sa kanya. Acceleration is d over dt ng w cross product with r. Di ba kapag ka ganito, anong nangyayari? We have yung derivative, so that notation, ibig sabihin ng that notation natin, the first time derivative. Anong nangyayari? The derivative of the first term times the second term, plus the first term times the derivative ng second term. Naalala po ba yung part na yon doon sa ating calculus, differential calculus natin? So, ganun yung naging treatment sa kanya. Again, anyways, take it as it is na lang muna kasi this is derivation lang ng ating equation, vector equation form. Now, continuing that, so acceleration is d over dt ng ating w times r, okay, plus yung ating w times d over dt naman ng ating r. Now, recall na yung ating first time derivative ng ating angular velocity is the angular acceleration na. Ito na yung ating tangential acceleration. Ito na yung, kung ipa-plot natin siya ulit against dito, yan, di ba kung ang ating velocity, it's always tangent to the curved path. Di ba yung acceleration natin, nung dinefine natin, it is, yung total magnitude ng acceleration niya, it is always projected along the concave side ng ating curve or na dun sa inside ng ating curve. So kung ito yung tangential axis natin, nandito yung ating a sub t. Ito na siya. Ito na siya. So this is a sub t na natin. Now we can write that down simply na lang as a sub t times r. So yun na yung kanyang tangential component nitong ating vector equation form. Ngayon dito naman tayo sa kabila. Dito naman tayo sa d over dt ng ating r. Di ba d over dt ng ating r, di ba ito ay first time derivative of a change in position or the vector position. Naalala nyo sa curvilinear motion? So ano siya? Di ba siya yung ating velocity? Sinulat ko lang dito as the velocity na written in this manner kasi sinulat natin siya in its vector form. Kasi ito yung isa-substitute natin sa kanya. Ang mangyayari, this right here will be changed with w times r. So, writing this all down in its equation form, acceleration is a sub t, sulat na lang natin siya as w times r plus the first time derivative nitong ating w. Times w squared times r. So nakuha na ulit natin yung ating equation form, which is yung ating tangential component and the normal component. So ganito lang yung ating equation doon. Okay? Clear po ba tayo dun sa part na yon? This is just the vector equation form ulit natin. This being the tangential acceleration and this being the normal acceleration. So, paano ba natin ipapakita yun? I-project lang natin ulit yung AB natin kanina na points within a rotating body, ha? Ito siya. Di ba ito yung ating D? Di ba nandito yung ating A kanina? Ngayon, nandito na yung ating A. Di ba ito yung curved path na finalo niya? Yan, yung curved path na finalo niya. Kung ito yung ating velocity, tapos ito yung ating angular velocity, yan din yung ating angular acceleration, yung ating linear components naman niya is this one. This is yung ating acceleration A, the total magnitude. Tapos yung kanya namang components is A sub t as well as A sub n. Which is making sense naman para sa atin. Kasi we have yung ating A sub n, then we have yung ating A sub t. So as it's, or for its, ano bang tawag dito? Its resultant value. So ito na yung ating total magnitude, the acceleration. Ano yung takeaway natin dito? This is the vector equation form, which is rarely asked naman. Tapos, ito yung ating relevant equation sa kanya. We have, so ito, magagamit natin ito, relevant equation ito para sa atin.
Ano? We have, nasa ko ba sinulat yon? We have this one. And we have yung ating equations na ito. Sorry. Okay, clear tayo dun sa part na yun, class. Okay lang? O ganito, for us to give context or for us to make things clearer para dito sa ating mga equations natin na to, try natin siyang gamitin. I-try natin siya na, ano bang tawag dito? Gamitin sa ating sample problems para alam natin kung paano siya. So I hope kinopya nyo yung ating anong yun, ha? Kasi punta na tayo sa ating sample problem. So dire-diretsuin na lang natin to kasi pagkatapos naman ng sample problem natin na to, tayo ay pwede na mag-dismiss. Okay? Now, I'll give you a hint, ito naman binigay ko din sa ibang sections. Para sa inyong final exam, para dito sa ating para sa ating planar body kinematics, the sample problem na lang na ito na binigay ko sa inyo is really yung ano bang tawag dito? It's a problem na present na yung both linear tsaka rotational motion. So translation and rotation. So since yun yung last na may isama natin sa ating exam, I opted to give you an example na present parehas. So ganun yung gagawin natin sa halip na magkabukod pa na type na example. Dito na lang tayo sa And note na yung ibibigay ko sa inyo sa exam is very similar na lang dito. So similar approach, similar concept, para the higher the chances na kayo ay mas magiging successful in answering yung final exam. Okay? So please pay attention dito. Okay? So ayun. Basahin natin, sample problem natin. If the system starts from rest and the motor rotates with a constant angular acceleration of 2 rad per second squared, determine how much the weight W has been lifted after the motor has turned 1 revolution. Assume that the belt and the rope don't slip. Okay? So naglagay ng assumption dito sa taas natin na walang slip dun sa ating belt and rope. Ibig sabihin lang 100% efficient yung transfer ng ating energy or the transfer nitong ating motion between our components. So yun lang yung sinasabi nun. So wala na tayong losses, so wala na tayong percentages na kailangan isipin. Mga percent loss, kung ano na lang yung gagamitin ngayon natin na output. Excuse me. Anong gagamitin na lang natin na output out of this component given the input of the other moving component natin. So hindi na natin i-consider yun. Lahat natin na meron dito sa moving parts ng ating component natin na to is 100% efficient, walang losses. Okay, so how will we start with the approach natin dito sa ating problem na to? Paano natin siya sisimulan? So look at it this way. First, let's try and analyze na muna yung ating problem. Ano ba yung meron dito sa ating problem nito? Okay? Una, ano ba yung mga moving components natin? So, ano yung ating prime mover? Ano yung ating driver? And ano yung ating driven components? And finally, ano yung huling i-analyze natin na gumagalaw? Let's start with kung saan yung ating i-analyze. Okay, let me again bring out my pointer. Yan. Okay na yan. So, ang sinasabi sa atin is, determine daw how much the weight W, how much that will be displaced. Ngayon, yung ating motor, yun yung magpapatakbo nitong buong pulley system natin. Itong ating arrangement natin. Itong belt-driven natin na arrangement na to. So, hindi pulley, belt-driven na assembly. Okay. Yes, you can argue na mayroong mga pulley sa kanya, but then again, that's besides the point. Anyway, ito yung ating motor. So ito yung ating motor. Yung ating motor, meron siyang motion na, again, anti-clockwise or counterclockwise. Ibig sabihin, pag ito umikot, transferring the motion dito sa ating belt, o dito sa belt na ito, pupunta siya sa kanan,
Tapos papaikutin niya to the same counterclockwise na motion. Ano? Ibig sabihin, pag umikot to ng counterclockwise, ito iikot din ng counterclockwise. Tama po ba? Is that clear naman sa atin? Okay lang yon? Okay lang, right? O ngayon, connected on the same shaft, ano, kita naman natin dito, meron tayo ditong pin connection, nandito yung ating shaft. Connected on the same shaft, meron tayo ditong outer pulley in which yun yung connected dun sa ating driving motor. Ano, tapos meron pa tayong inner pulley na nandun naman yung cable or yung rope na mag-hoist up dito sa ating weight. Ano, so ibig sabihin pala, sir, kapag yung outer pulley umikot din ng counterclockwise, inner pulley iikot din ng counterclockwise. Tama, kasi it is connected on the same shaft. It makes sense naman sa atin, ano? Okay lang? Makes sense, right? Tama? Clear naman sa atin, right? Okay lang. O ngayon, now that we know that this rotates on a counterclockwise manner, alam natin na ang mangyayari, lilikawin niya or kanyang i-hoist up itong ating cable na to, leaving us with the load natin na kanyang itataas, which is stated naman sa ating problem. How much the load or how much the weight W is lifted. Ibig sabihin, ang displacement na ating susukatin ay kung gaano yung naging change in elevation niya. Okay, clear tayo doon. Clear naman sa atin yung analysis ng ating figure and yung ating motion. Okay lang, class? Okay lang, right? Okay, very good. So kita nyo, it's a far, medyo ang laking difference niya. Napakalaking difference niya compared dun sa ating mga dating pinag-aaralan, which is single moving object lang. Diba? Ito malaki yung difference niya. But then again, the concepts naman natin is still the same. Again, meron lang naman tayong ilang bagong concept na in-introduce, particularly yung ating relationship between the linear velocity and the angular na velocity. So let's try and solve this problem. Para pag na-solve natin, pwede tayo ma-dismiss. Okay? So, let's start with the given. Ano yung binigay sa atin sa ating problem na to? I want you to bring out yung class. I can't reiterate this enough. Please pay attention dito sa sample problem natin na to. So I want you to bring out yung inyong mga calculators, sabay-sabay tayo magko-compute, yung inyong mga notebooks, try and solve as I solve this problem. Okay? Kasi meron akong dalawang approach na ipapakita sa inyo in solving this problem. Or you choose kung alin sa dalawa yung magiging madali sa inyo. Okay? Now, given, ano yung binigay sa atin? Binigyan tayo nitong ating angular acceleration. So, alpha. So, let's try to use na lang na na variables, particularly yung subscripts, is kung ano yung binigay sa atin ng ating problem. Kasi dito sa motor, di ba ito yung mga radius nitong ating mga components. Radius na yung ating fully connected to the motor, 0.15 meter. Ay nilagyan niya ng variable na r sub a. Ibig sabihin, all the components natin na may subscript a that pertains to the motor. Tapos, dito naman sa B, yun yung ating radius na yung outer pulley. So, anything that pertains na lang with any variable na may subscript na B, yun na lang ay para dun sa ating outer pulley. Tapos uli, yung radius na yung ating pulley that is connected to the load. Ang nakalagay naman, RW. Siguro, dahil siya yung directly connected dun sa ating weight. So yun na lang din yung gamitin natin sa kanila. Class, huwag masyadong malilito dun sa mga variables, ha. Gamitin lang natin kung ano yung binigay nitong ating figure. So again, try to follow along. Okay? Meron tayong alpha A, ibig sabihin for the motor na 2 rad per second squared. O ano pa yung binigay sa atin? Binigyan tayo ng a motion of the motor, particularly the motor turning 1 revolution. Ano ibig sabihin nun, sir? Ibig sabihin po ba nun, yung motor natin or the pulley connected to the motor, umikot siya ng isang buong revolution, isang buong ikot. Ibig sabihin po ba, we can chalk that up as yun yung kanya naging angular change in position? Yes. Actually, yun na talaga yun. That is the angular change in position. Na-complete lang niya yung complete na 360 degree or the 1 revolution natin. Sir, paano yung gagawin natin doon? Di ba sabi nyo, yung mga units natin is all in naka-radian.
Okay? I-convert lang natin siya. Ano? So, meron tayo ditong angular change in position dito sa ating motor na 1 revolution. Ano? Yung 1 revolution natin is equal to 2 pi rad. Tama? Tama po ba tayo doon sa conversion? Yun yung conversion natin. Ano? So, yun lang po yun. That's yung gagamitin natin na conversion para doon. Ano? Para relevant unit na natin yung magagamit natin para sa kanya para kapag kinuha na natin yung ating angular acceleration, which makes sense kasi rad per second squared to, as well as the angular velocity. Okay, ano pa yung binigay sa atin dyan? The various values ng ating mga radius na ano. So we have radius ng A, 0.15 meters, radius ng B na 0.5 meters, at radius ng ating pulley hoisting yung ating load, which is 0.3 meters. Ano pa? Parang wala na namang ibinigay, ano? Wala na. Okay. Now, let's proceed with ano naman yung ating hinahanap? Ano naman yung ating kailangan hanapin? We need to find, sabi dito, how much it has been lifted. O ngayon, let's try to make sense of that. Kasi alam natin, itong ating motor, mag-rotate siya counterclockwise. Ano? In turn, ano? It will, I guess, turn. Then, yung ating outer pulley na to, counterclockwise. Connected to the same shaft is this inner pulley natin and then connected siya dito. Alam natin, after some time, kung ito ay T is equal to 0, ano? Now, after that one revolution natin, ng ating motor, nandito na siya probably. Ano? This is at T is equal to T. Ano? Kasi di ba ito ay iikot counterclockwise. Ano? So counterclockwise din yung ikot nito. Right? Ibig sabihin, ang hinahanap natin na how much it has been lifted is this change in elevation. Ito yung bigyan natin ng variable y. So let's say ito na yung ating schematic. Ano, pero magpapakita pa rin naman tayo ng separate schematic diagrams, schematic or different figures for each of the components or each of the moving components natin para madali natin siyang maipakita. Ano? So clear po pa tayo dito sa part natin ito. So this is fine. Simply y. Binigyan natin siya ng variable na y. O bakit y? O kasi dahil change in elevation. O bakit y ulit? Pinakita naman natin siya dito. Ano? Okay tayo dun sa part na yon? Clear tayo dun sa part na yon? Okay lang? Okay lang, right? Okay. Now, ano yung sunod natin na gagawin dyan? Kailangan nating mahanap ng y. No, paano natin ngayon hahanapin yung y na yon? Think of it this way, ha? Kailangan ko maghanap ng change in linear position. Ibig sabihin, that is the translating. That is the part ng ating mechanism na to na translation. Translating. Ano? Ibig sabihin, that is linear. Ano? That is the linear component nitong ating arrangement natin. Ito, ibig sabihin, the principles or the concepts na pwede kong magamit doon is yung linear. Ano? Ibig sabihin, kung hahanap ako ng working equation, quantify yung aking unknown, ano, kailangan doon sa mga formula, doon sa linear component. Linear components. Ano? So, meron akong hinahanap na change in position. Ano yung aking kailangang gamiting formula? Ano? Now, this is a uniformly accelerated motion as is stated with this body having a constant or this motor having a constant angular acceleration. Ano, di ba kapag sinabi natin na constant yung acceleration, o di ka pwede na natin i-apply yung ating kinematic equations. Ano? Okay? Tama, right? Now, knowing that is the case, o balikan natin ulit yung mga equations natin dito kanina. Particularly, this one. Alin kaya dito? Sa ating tatlong equations natin na to, yung relevant na pwede natin gamitin para makahanap ng displacement. Okay. Obviously, itong una hindi natin magagamit kasi walang variable for displacement. Dito sa dalawa, meron kasi we have this one, ito yung ating unknown, or this one. Ano? Now, which do you think is much easier na gamitin? Now, look back at the problem natin. Sabi dun sa ating problem, the system starts from rest. Ano, now we know na yung subtle hint na yon hindi lang siya that subtle. Ano, hindi lang yun basta implied. Pag sinabi natin na from rest, ano, alam natin na all the values na kanyang motion from its initial state point
Lahat siya ay 0. Tama? Tama, right? Okay. Now, knowing that is the case, alam natin na all the values natin dito na may subscript na initial, makakancel out natin siya as 0. Tama? Tama, right? O, tama. O, ngayon, here's the thing. Dito sa dalawang equations natin, meron tayong dalawang unknown variables pa. Ano? Dito, sa una, kailangan natin ng acceleration and kailangan natin ng time. Okay? Dito sa pangalawa, kailangan natin ng acceleration and kailangan natin ng velocity. Right? O ngayon, these two equations natin actually is viable. I think in one way or another, pwede natin gamitin either of the two. Ano, kasi I think kaya nating makakuha ng velocity, final velocity, and kaya nating makakuha ng acceleration. Ano? But then again, para makakuha ka ng final velocity, kailangan mo din naman kumuha ng time. Ano? Right? So, paano ba tayo makakakuha ng time in this case? Ano? Ang ating hinahanap dito particularly is the time in which yung ating object na yon or yung load natin na yon was elevated. Now, let's look back dito sa ating figure ulit. Sorry. Ayan. Now, would you agree with me na since sinabi dito sa ating problem na walang losses, walang slip, walang kahit anong losses, ibig sabihin, pag galaw nito, galaw din agad lahat ito. Ano, walang latency, kung tawagin natin. Ano? Would you agree with me na the time in which this object rotated or this pulley natin had its one revolution will be the same time in which this load will be elevated? Parehas lang po ba siya na time na yon? Parehas lang, right? It is. Parehas lang siya. Ano, kasi yun nga, sabi natin wala tayong losses. Now that means po ba, na kapag kumuha tayo ng value ng time dito, meron na din tayo ng value ng time dito? Yes. Yung value ng time na iniikot nito will be the same value ng time na iniikot nito, and in turn, all of the components nitong ating arrangement. At makakakuha po ba tayo, sir, ng time dito sa ating component na to? Yes. Kasi meron tayong acceleration and meron din tayo yung kanyang angular change in position. Ano? Okay? Okay tayo dun sa part na yon? Paano natin makukuha yung time? So, at the motor. Ano, di ba meron tayong equation, angular change in position as a function of time. Di ba meron tayo nitong ating theta initial is equal to theta final plus angular WO initial times time plus 1/2 times yung ating alpha p squared. Ano, saan ba natin nakuha yun? This one. Ano? This one. So, we know, final pala to. Baliktad. Final, initial. So, alam natin, ito din nasulat ko. So, alam natin na all the values on its initial state point nga ay 0 kasi it started from rest. Ano? So, what are we left with na lang? Meron tayong value para dito sa theta. Yung ating 1 revolution or 2 pi rad. Ano? Meron tayong value for the angular acceleration, 2 rad per second squared. Ibig sabihin, makakakuha tayo ng time. Ano? Pag nakakuha tayo ng time, ibig sabihin, using this equation, kasi meron na tayong time, ano? Kailangan na lang natin kumuha ng acceleration. Ano? So, paano tayo kukuha ng acceleration? Yun yung sunod natin na kailangang isipin kung paano natin magagawa. That is where we utilize na yung motion nitong ating buong mechanism. Ano? Alam natin na may acceleration itong aking motor. Ano? Ibig sabihin that acceleration of the motor natin na yun, yung kailangan kong gamitin to transfer it to the belt,
Then after the belt, dito sa outer pulley. Then after the outer pulley, dito sa inner pulley. Para again, may transfer ko dito sa linear component nitong pag-hoist up nitong ating load. Ano? Now, siguro hazy pa sa inyo. It doesn't make some amount of sense pa sa inyo. But, try again and follow along. Makikita nyo kung bakit ganun yung ginawa natin. Ano? Ngayon, kukuha na muna tayo ng time dito. Okay? So, we have here. So, nasa na yun? 2 pi rad is equal to 0.5 times 2 rad per second squared. Ano? Times t squared. O di ba itong rad na to, makakancel out na natin ito. Ano? Leaving us with second squared. T natin is simply square root ng, sige, huwag natin itong gawing 0.5. Gawin natin itong 1/2. Ano? Kasi we can cancel this one out. Ano? So, mangyayari dito, t is simply the square root ng 2 pi na naka-second squared. Pag kinancel natin ito, makakancel out natin yung isa. Sorry, pi na lang pala siya. Hindi, 2 pi nga, this one. Ano? So, mangyayari, makakancel out yung isang square, yung square dito, leaving us with seconds, the unit natin for time. Ano ba yung t natin na nakuha dito? Square root lang ng 2 pi. This is where I will request everyone to start mag-calculate na tayo ng mga sagot para ma-ensure natin na pare-parehas tayo na lumabas ng sagot. Ano yung lumabas natin for time? Everyone, ano yung lumabas natin na time? .5,066. Okay. So, more or less, pare-parehas tayo. Ano? So, that is, 2.5,066, 282.75. This is in seconds. Notice na hindi naman ako muna nag-omit ng decimal places kasi hindi pa to final answer. You can try and store that na lang. Para sa pag ginamit natin mamaya. Okay? So, meron na tayong time. Check na ako dito. Right? Sorry. Hindi ko pala naisulat kanina kung ano yung pinakagagamitin natin. So, meron na tayong time. Dito kasi natin siya gagamitin. Kailangan nating makakuha ng acceleration para makuha natin yung y is equal to y sub o plus v sub oy sa v sub ot plus 1/2 alpha. So sa halip na constant, gawin na natin siyang w. Kasi yun yung ating kailangan for the weight. Times t squared. Okay? So meron na tayo nito. Ito naman dalawa, 0. Ito yung ating unknown. So ito na lang yung kailangan nating mahanap. Kailangan na lang nating mahanap yung ating acceleration ng ating load W. Okay? Paano natin gagawin yon? We start transferring yung ating motion from the motor, from our driving component, papunta dun sa ating driven component. Paano natin gagawin yon? Simulan natin sa motor. Di ba may angular motion yung motor? Ililipat natin yung angular motion papunta sa linear motion ni yung ating belt. Is this ringing a bell na sa inyo? Siguro, meron na kayong nakukuhang idea. Gagamitin natin yung relationship between the linear and the angular component natin ng isang rotating member. Yung ating linear velocity is equal to the angular velocity times r. So pag na-transfer natin from this rotating member driving motor natin, pupunta sa belt papunta dito sa ating outer pulley. Yung ating outer pulley, since connected siya on the same shaft sa ating inner pulley, now, would you agree with me na kung ano yung iniikot ng ating outer pulley, yun din yung iikot ng ating inner pulley. Tama po ba? Ibig sabihin, kung ano yung angular velocity ng ating outer pulley, yun din yung velocity or yun din yung angular velocity ng ating inner pulley. Tama? O pag nakakuha tayo ng angular velocity ng ating inner pulley, it's just a matter of acquiring na lang yung linear velocity. Nitong ating
tawag ditong ating linear component nitong ating cable na mag-hoist, and then in turn kukuhanin natin yung ating acceleration. Okay? Now let's do just that. Siguro hindi pa masyadong clear sa inyo kasi hindi nyo pa masyadong napipicture out. But then again, iyon yung magiging approach natin. Slowly transferring yung ating motion from kung saan yung meron tayong given value papunta dun sa mga unknown pa yung value sa atin. And slowly, habang naiilipat mo palapit ng palapit dun sa inyong final driven na component or dun sa unknown na component na hinahanap mo, now it will make sense na kung bakit ganun yung ginawa natin. Okay? Now let's do just that. Again, at the motor. Notice na dinodrawing ko siya lahat per component para mas malinaw sa atin. O ngayon, nandito yung aking motor. Okay? Tapos yung motor natin na yon, meron tayo ditong belt. Tapos ito yung ating ating radius. 'Di ba yung radius natin dito, this is 0.3. 0.3 nga ba? No, 0.15. So 0.15 meters. Okay, 0.15 meters. Now, kung meron ako ditong given na angular acceleration, o meron ako ditong angular acceleration na 2 rad per second squared, okay? O ano yung ngayon yung gagawin ko? Kailangan kong makakuha ng, this is alpha. Kailangan kong makakuha ng angular acceleration. Now, paano ko gagawin yon? Paano ako makakakuha ng aking angular acceleration? O how do we do that? Saglit lang, class. Let me just open. Okay, so continuing. Sabi natin, kailangan nating makakuha ng angular acceleration for the motor. Kasi ang gagamitin natin to transfer the angular motion natin dito papunta dito sa ating linear motion ng ating belt. So magkakaroon tayo dito ng velocity ng ating belt. Diba ito yon? Velocity ng ating belt. Ibig sabihin, kailangan kong makakuha ng angular velocity ng aking motor. How do I do that? Meron na tayo ng nakuha na time. Tapos meron tayong acceleration. O di gamitin natin yung ating velocity as a function of time, or in this case, angular velocity as a function of time. So, angular velocity ng ating motor is equal to, final, is equal to angular velocity ng ating motor initial, which is plus alpha motor. Yung ating angle ng ating motor is equal to, ano ba itong ating, di ba ito ay 2 rad per second squared. And then let's multiply it by the time. O ano yung time natin kanina nakuha? 2.5, 0, 66, 28, 275. This is in seconds. So makakancel natin yung isang second. Matitira sa atin rad per second, which makes sense. Okay? Now, ano yung sunod natin gagawin dyan? Compute. Paki-compute ako para yung in-store natin kanina, simply times 2 lang. Times 2 lang natin yon.
5.01. Okay. So, ibig sabihin, yung aking W motor or omega motor is 5.013256549. Okay, this is in rad. Sorry, rad per second. Okay, now, kailangan ko nang may transfer ito, which is ngayon ay okay na. Ano? Meron akong kailangan i-transfer na angular motion sa linear motion papunta sa belt. Di ba meron tayong equation? Velocity linear is equal to W times the radius. Ano? Ibig sabihin, this is, the velocity natin na ito ay for the belt. Tapos ito of the motor and the motor. Okay? So, velocity ng belt ko is equal to 5.013256.549 rad per second times 0.15 meters. Okay? Ano yung magiging value ko ngayon ng VB? So, yung nakuha natin na to na 5.01, simply multiply this by 0.50 naman. O, ano yung nakuha natin? 0.75. Yung ano yung unit natin? Meter per second. Very good. Ano? Kasi bakit? Yun kasing ating radians na unit, actually that is unitless. Ano? Parang consider siya as unitless. Ano? So, although wala tayo na ipakita na cancellation for that, ano? You can consider it na since may meter ka na in-multiply sa kanya, wala tayong magiging radian meter per second. Meter per second na lang siya. Okay? Now, dahil meter per second na yung sagot natin dito, ito na yung ating velocity ng ating belt. 0.7519884.824. This is in meters per second. O, ibig sabihin, looking back dito, na-transfer ko na yung motion from the motor papunta dun sa aking belt. Ngayon, ang gagawin ko naman, transferring the motion from the belt papunta dun sa outer pulley. Ibig sabihin, pwede ko nang i-drawing yung aking outer pulley. At the outer pulley. So, ito yung aking outer pulley. Tama? Tapos, ito yung ating belt. Yung ating belt, meron akong velocity na ito na. Nakuha na natin ito. Ano? So, let me just tidy that up a bit. Ito yung ating V-belt. Ano? Makes sense kasi ito yung ating W ng ating outer pulley. Ano ba yung variable na ginamit natin kanina dyan? Sorry, nalito ako. Iba yung ginamit ko na variable dito. Gamitin natin ay A kasi A yung nando sa problem natin. To avoid a bit of confusion. A ang gamitin natin dito. A. So then A. Sa belt, pwede natin gamitin yun as sige, para hindi tayo masyadong malito. Kasi B yung ginamit natin na ano kanina. Let's say, buuin na lang natin siya as belt. Belt. Okay? So ito ay for the belt. This is for the A, the motor, belt. This is A and A. A belt. Okay. So, at the outer pulley, ano yung variable na ginamit sa ating outer pulley? B. Ibig sabihin, this is B. Ano? Kailangan natin ngayong makuha ay yung kanyang angular velocity. Kasi yung angular velocity ng outer pulley natin will be equal to the angular velocity ng ating tawag dito, angular velocity ng ating inner pulley. Ano? So, class, please bear with me na lang. Tapusin na lang natin yung problem natin na to. So medyo mag-extend tayo ng konti. Apologize for sa konting extension natin. Tapusin lang natin siya. Okay? Overtime lang tayo ng konti. Ito ay 0.5 meters. 0.5 meters ba siya? Yes. 0.5 meters. Okay. So, knowing na ito ay 0.5 meters, ano yung gagawin natin sa kanya? Velocity ng belt is equal to, so, yung ating angular velocity ng ating outer pulley times the radius ng ating outer pulley. Kailangan natin na ito. Ibig sabihin, na angular velocity ng ating pulley is
velocity all over the radius ng ating outer pulley. So WB is equal to, ano yung nakuha natin kanina? 0.7519884824 meter per second multiplied by, so ano yung ating radius? 0.5 meters. So makakancel natin yung isang meter. Ibalik lang natin ulit yung radius. So yung ating WB is equal to, so ano yung sagot natin dyan? $1.5. So parehas naman tayo, 1.5. So, WB natin is 1.50976.965. This is in rad per second. Okay? So, meron na tayong WB, or omega B. Now, at the inner pulley naman. So at the inner pulley, ito yung ating outer pulley. Tapos ito ngayon yung ating inner pulley on the same shaft. Kung ito ay 0.5, ito ay 0.3, ano yung mangyayari sa atin ngayon dyan? Di ba yung ating WB? Ay magiging equal din siya sa ating W weight. Bakit W ba yung ginamit ko doon? Kasi ito yung ating 0.3, yun yung variable na ginamit natin doon. Now again, since it's connected on the same shaft, we agree na yung omega B ay equal sa omega ng ating inner pulley. Tama, parehas lang siya. Ibig sabihin, kailangan ko makakuha ng acceleration ngayon. Kasi finally, ang kailangan ko ng makuha ng acceleration is this one. Kung ito ay counterclockwise, ibig sabihin ito yung pataas. This will be the velocity na nung aking weight. Ano na yon? Ito na siya. Saan ko ba sinulat yon? This one, the velocity para makakuha ng acceleration. Okay? Ito na yon. This velocity right here. Paano ko naman gagawin yon? Velocity ng aking load W is equal to W ng aking W or B. Kasi equal lang siya. Multiplied by the radius ng aking W, which is 0.3. Let's do just that. VW is equal to, ano ba yung nakuha kong sagot kanina dun sa velocity ng aking weight? 1.5 Sabihin, times 1, ito ay 1.5039.76965. This is in rad per second. Then multiply this by 0.3 meters. Ano ngayon makukuha ko ng VW or velocity ng W? Simply multiply this by 0.3. Ano yung sagot na napalabas ninyo? 0.45? 0.45. Ngayon, sulat natin yon. 0.4511930.894. This is in meters per second. Sir, ay di po ba ang kailangan natin ay acceleration o di kumuha tayo ng acceleration using that velocity? Di ba meron tayong velocity as a function of time? VW is equal to yung dito yung final. VW initial plus A sub W T. Saan ba natin nakuha yon? This one. Kasi di ba linear na ulit yung pinag-uusapan natin. Ito naman yung gagamitin natin. Ay di ba meron na tayong time kanina, yung 2.5, yung in-store natin kanina. Di ibig sabihin, para makakuha tayo ng, kasi this is 0, para makakuha tayo ng acceleration, this is simply VW all over the time na nakuha natin kanina, which is equal to 0.4511930.894. This is in meter per second. All over, yung time natin. Ano yung time natin ngayon dyan? Yung kaninang 2.5, ano ba yung time natin kanina?
2.50, 66, 28275 seconds. Ibig sabihin, magiging meter per second squared. AW natin ngayon is equal to, so ano nakuha nating sagot? 0.18. 0.18. 0.18. How about yung iba? Ganun din ba? Okay lang? 0.18. Okay. So, 0.18 meter per second squared. Okay. Meron na tayo ngayong acceleration. It's time to acquire the value of y. Y is equal to, ano nga ulit yun? This one. 1/2 AW times t squared. So y is equal to 1/2 AW times t squared. Okay, so y is equal to 0.5 times 0.18 meter per second squared times yung kaninang 2.5066,282.75 seconds. Ano? Ibig sabihin, A squared. Kakalimutan yung squared, A, sorry, 0.5 times 0.18 times A squared. So, ang nakuha kong final answer is y is equal to 0.5655 meters. Ano kasi? This one cancels out. Oops. Now, that will be the final answer na natin. Ano? Kasi ang hinahanap na natin is finally yung ating y. This is, nakuha na natin siya. 0.5655. Okay? Clear po ba tayo sa part na yon? Okay lang? Okay lang, right? Okay. Now, ito. Let me introduce sa inyo an alternative solution dito. Now, walang problema dito sa alternative solution, dito sa ating solution na ginamit. Kasi the solution natin na to, na ginamit natin na to, this is how you will, in hindsight or in face value, kapag kakita yung problem, this is how you can solve yung problem using what you know. Pero, meron kasing mas madaling approach na pwede kang gamitin dito. This is making use of, tawag dito, yung ating mga values as a function of time. So sa halip na nag-multiply ako dito ng napakaraming values, tapos puro numerical, ngayon, variable ngayon yung magiging sagot ko. As a function of time ngayon yung magiging sagot ko. Now, tignan natin kung saan tayo magsisimula dito. Go back to your equation and go back up until here. Dito sa ating motor. Particularly sa pagkuha natin ng ating angular acceleration ng ating motor. So balikan natin dito at the motor. So angular velocity natin, so meron tayo dito. This is yung ating velocity ng ating belt. Right? Then this is yung ating 0.15. Yes, 0.15. Tapos, we have yung ating WA. Okay. WA is equal to this one. This one right here. WA final. Hindi ko pala napalitan to. WA final, WA initial is equal to, times, plus alpha A times time. This one is 0. WA alpha is equal to, or WA final is equal to, di ba ito ay 2 rad per second squared? Na sa halip na i-multiply mo siya sa time, iwan na lang muna siya natin as a variable t.
So WA natin dito, this is actually how it was solved dun sa ating reference. Now, this is 2t, simply. Ano? Okay? O, iwan ko na lang muna yung variables natin dito. This is yung ating units dito. This will be 2t. Ano? So kung meron na tayong 2t, kailangan na nating makuha ngayon ay VB. VB is equal to WA or V belt is WA times R ng A. Velocity ng belt is equal to, so 2t times 0.15. Ano, in meters. Ibig sabihin, V ng belt natin is equal to 2 times 0.15. O 0.3. 0.3t. Again, as a function of time pa siya. Ano? Never mind na lang muna yung units natin. From the belt, o the at the outer pulley. Ito yung ating outer pulley. Ito yung ating shaft. Sorry. This is 0.5. Ano? Ito yung ating VB belt, sorry. Ito yung ating V belt. Tapos ito yung ating angular acceleration ng ating pulley, B. Ano? So, V belt is equal to W ng ating outer pulley times radius ng ating outer pulley. V belt natin, or sorry, yung ating angular velocity ng ating B or outer pulley is equal to V belt all over yung ating radius ng ating outer pulley. WB is equal to 0.3t all over 0.5. 0.3 over 0.5. So, meron tayo ngayon diyang magiging 0.60. Ano? So, W ng ating outer pulley ay 0.6t. Ano? O ngayon, at the inner pulley, drawing na natin yon. This is the outer pulley. This is the inner pulley. Ano? Ito yung ating WB. Ito yung ating WA. WW. Then ito yung ating V ng ating W. Ano? So, WB is equal to WW. Okay? So, VW is equal to WW or WB, which is again the same lang siya, multiplied by the radius ng ating W, which is 0.3. VW is equal to 0.6t times 0.3. So, 0.6 times 0.3 is 0.18. Velocity ng ating W is 0.18t. Okay? Ngayon, meron na tayong velocity. Paano tayo makakakuha ng acceleration ngayon dyan? Kasi acceleration yung kailangan natin doon sa ating final equation. Acceleration of our, yung ating rope na mag-hoist, W is equal to d over dt ng ating VW, which is 0.18t. Simply, AW is equal to 0.18, d over dt ng 0.18t. Now, we can simply cancel this one out, leaving us with AW is equal to 0.18. This is in meter per second squared. Now, from here, the same na siya as this one. Ano? Tama, class, right? Ano yung nangyari sa kanya? Now, yun kasi yung the way na ito was solved dun sa ating references. Ano ngayon, kaya dalawa yung approach na pinakita ko sa inyo is, I don't think kasi na maiisip nyo agad na iiwan siya as a function of time. Ano? Now, unless yung inyong, way of thinking is ganun ka-advance na alam niyo na pwedeng i-derivative ko yon as a function of time, magka-cancel out lang siya. Ano? Not unless ganun yung advanced way ng thinking niyo na pwedeng ganun yung gawin nyo agad,
pwedeng ganun yung i-apply ninyo. Pero I'm thinking na hindi ganun yung maiisip nyo. Ang maiisip nyo is kunin agad yung numerical value, which kita nyo naman is parehas lang yung lalabas na sagot. Ang nangyari lang is mas madali yung approach na ganun. Mas madali yung approach na ganun. Bakit? Kasi less sorry class ha, nalobat na pala yung device ko, hindi ko napansin. Okay, sorry about that ha. Nalobat na lang yung device ko. Anyway, so going back. Ang kinaibahan lang kasi nga is, I think dito sa approach natin na to, na kinuha natin siya sa function of time, very less prone tayo dito sa sa mistakes kasi less yung talagang extensive na computations na gagawin natin. Kasi as a function of time, simpleng mga calculations lang yung ginamit natin. And then finally, alam mo pala, makakancel out lang din yung t natin na yun. I won't fault you if gagamitin nyo yung approach na to kapag nakamit kayo ng ganitong, o yung ganitong similar na sa ating exam. Kasi again, mas siya. Now, there are only two things na mako-consider natin on that regard. It's either na yun nga, kaya nyong maisip na ganun yung pwede kong gawin para mas mapasimple siya, which I doubt. Kasi kapag ganitong examination na scenario, parang perhaps it's the pressure or the time pressure or anything. Or if in the past, na-encounter nyo na yung problem na to. So yung approach na ganun, pwede natin gamitin. Kasi let's admit na yung ating solution na to mas mabilis compared dun sa isa. Kasi again, less yung ating computations. Anyway, either way naman is the same lang. Either way is the same lang tayo na nag-arrive ng pinakita ko lang yung dalawa para may option kayo, you can weigh in or you can decide kung alin sa inyo yung mas prefer ninyo na approach. Okay, clear po tayo dun sa part na yun. Clear tayo dun sa ating sample problem. Okay lang? Okay lang Okay, pasensya na at medyo nag-overtime tayo. So, that will conclude yung ating klase na for today. And in connection, that will conclude na rin yung ating semester. So, tapos na tayo. The next time na mag-meet na tayo is yung ating final exam na. So Sunday naman yon. So I'll probably be a proctor or nandun ako sa inyo. Nandun ako sa Yon, pasa na lang natin yung mga requirements natin doon sa tamang natin. Be sure to study ha. Less so na sa inyo kasi alam po naman sa inyo na from the results ng inyong midterm ay okay naman yung results natin. Pero sa lahat naman ng section sinasabi ko ito, make sure na you study. So the level ng pag-aaral na binigay nyo sa midterm natin, I think naman na ganun lang din yung level ng pag-aaral na ibigay ninyo para sa inyong finals. I think
ganon if not better naman yung makukuha nyo ulit na results. Ano? So expect na lang ninyo na the exam is similar. 4 na questions, 2 hours yung ating duration kasi yun yung ating schedule ng department. So ganun yung mangyayari. Ano? Yung mga requirements na lang natin, ipasa natin para mabilis ako makapag-check. Ano? Tapos ay mabilis din ako makapag-upload ng grades ninyo or kung merong remedial, I don't think naman sa inyo na necessary yun, is makapagbigay agad po. Ano? Para maaga tayo lahat makapagbakasyon. Ano? Okay? So, again, huling tanong ko na sa inyo. This is the last time I will ask you kung merong question. Meron po ba tayong question regarding sa lesson? Or kung meron tayong question dito sa ating in general? Wala na naman? Wala nang question? So ano na lang kung merong questions na lang regarding sa problem set or sa any of the submissions sa final na mga natin, quiz number 2 ninyo, upload ko siya mamaya. Kasi I think naman yung problem set ninyo, kaya nyo naman sagutan lahat kasi na-discuss na natin ito ngayon. Yung ating, ano man tawag dito? Quiz number 2, masasagutan nyo na lahat kasi na-introduce na natin din itong last topic natin. So, kung may question kayo regarding anything, pwedeng i-relay na lang natin sa ating BOD, then in turn, DM na lang sa akin. I'll try to reply na lang as fast as I can. Dito. Again, naputol yung ating but then again, patapos na din naman tayo nun. Was the meet recorded ba? Okay lang? Was it recorded? Okay, very good. So yung yung na-record natin na meet, prepare na lang ako agad. Then paki-post agad dito sa ating classroom. Kasi again, I don't think kanina na parang kalahati lang tayo kanina and then yun, medyo nadagdagan tayo ngayon. So I guess may mga hindi naka-attend. Then baka pwedeng na lang din ako nung DM na lang din sa akin nung link for the video meet doon sa link nung video for the meet natin today. Okay? Okay lang? Okay lang po ba? Okay, very good. So, that being said, that will be it na po muna for our semester. Pwede na tayo ma-dismiss. Right? Pwede na ma-dismiss. Thank you po. Thank you very much po, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir.